Marupok ka ba? Yung pinakitaan ka lang ng magandang bagay nahulog ka na. Uy, kalmahan mo. Hindi porket mabait sa'yo, hindi porket laging andyan mahuhulog ka na kaagad. Magpakipot ka. Hindi yung gusto mo na kaagad maging member sa paluwagan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maaga akong nagising. Narinig ko kasi yung boses ni Maki. Kaya ito, iniwan ko naman na si Dave. Naba, nang magising ako nakahawak pa din sa titi ko. Pero bakit kaya napakaaga ni Maki? Siguro, naiwan na naman siyang mag-isa sa malaking bahay. Kaya naman, ito. Nagkakape lang kami habang nag-uusap. At sa paglipas ng mga sandali, aalis na sila tate at nanay patungo sa sagingan. Mag-aani kasi sila ng saging ngayong araw. Ben, sasama ako sa tatay mo sa sagingan. Gusto kong matuto dun. Iwan na kita. Ikaw na ang bahala muna sa best friend ko. Alagaan mo siya. Oo naman. Huwag kang mag-alala, Maki. Ligtas si Dave kapag kasama niya ako. At eto, umalis na sila tatay at isinama na nila si Maki. Ako naman eto, naiwan muna sa bahay at magluluto ako ng tanghalian nila sa sagingan. Tapos, pagluluto ko na din ng umagahan si Dave. Sinisilip ko lang siya habang kumikilos ako dito sa kusina. Mahimbing pa din ng tulog At sa paglipas ng mga sandali, nakarinig na ako ng langit-ngit ng papag at taba. Pagsilip ko, gising na si Dave. Kaya ito, pumasok ako sa silid upang sunduin na siya para makakain na kami ng umagahan. Dave, gising ka na pala. Tara na kumain ng umagahan. Kaya lang si Dave, bakit parang wala siyang narinig? Nakahawak lang siya sa telepono niya na di ako pinapansin. Dave, uy, tara na, kakain na. Wika ko ulit. Kaya lang, di pa rin niya ako pinapansin. Medyo napapahiya ako. Kaya, iniwan ko na lang muna siya. Tapos ito, naupo ako sa hapagkainan. At iniisip kong mabuti kung bakit ayaw akong pansinin ni Dave. Kagabi naman masaya kami. Okay naman ang lahat bago kami matulog. Pero bakit ngayon di niya ako pinapansin? Naguguluhan tuloy ako. Bakit kaya ayaw akong pansinin ni Dave? May nagawa ba akong mali sa kanya? Hihintayin ko na lang siguro siya dito sa pagkainan. Medyo napahiya kasi ako kanina nung ayaw niya akong kausapin. Sa paglipas ng mga sandali, eto na siya. Lumabas na sa silid ko tapos tumingin lang siya sa akin na tila ba blanco ang muka na wala akong makitang reaksyon. Dave,
Kain na. Sa bahay na lang ako kakain, Ben. Huwag mo na akong pupuntahan. Kaya ko ng sarili ko. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Kasi naman, nang sabihin ni Dave yun, hindi siya nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy alam kung may galit ba siya o kung may nagawa ba ako. Dave, bakit? May nagawa ba ako? Wala, Ben. Gusto ko lang mapag-isa. Sasamahan kita, Dave. Ben, hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko mapag-isa. Hindi na ako nakasagot. Tapos ito, umalis na lang si Dave na iniwan akong litong-lito sa nangyayari. Naiwan akong magulong-magulong isip ko. Hindi na nga ako nakagalaw sa inatatayuan ko. Tapos ito, nakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib ko. Tila ba nagkaroon ng sugat ang puso ko? Ang sakit. Bakit ganito? Sa sobrang pag-iisip ko sa mga nangyayari at sa sobrang gulo ng lahat, parang sasabog na ako. Hanggang sa, napaupo na lang ako at mula sa mga mata ko, may luhang umagos na kahit pigilan ko. Di ko nagawang pigilan dahil sa kirot sa puso ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Gulong-gulo na ako. Lumipas na lang talagang mga oras na tila ba wala ako sa sarili ko. Nagluto na lang ako ng pagkain nila tate at nanay. Pero yung isip ko, wala sa pagluluto. Sobrang lutang ako sa nangyayari. Hindi ako makakain. Tapos parang nangihina ako kakaisip kay Dave. At nung oras ng tanghalian, nagtungo na ako sa sagingan. Bitbit ko yung inihanda kong tanghalian para sa kanila. Wow, Ben, mukhang masarap tong niluto mo ah. Sakto. Gutom na ako. Maki, si Dave, di niya ako kinausap kanina. Ha? Bakit Ben? Teka, kukuha muna ako ng pagkain. Gutom na ako. Tsaka, kumain ka na din. Wala akong gana, Maki. Sige na, kumain ka na. Nako, Ben. Kumain ka na. Baka natatai lang si Dave kaya ayaw ko niya kausapin. Pero, teka, bakit parang matabang yung niluto mo? Bakit parang walang lasa? Ben, uy, bakit walang lasa? Nilagyan mo ba ito ng asin? Walang lasa eh. Tsaka, ano ba itong niluto mo? Ginisang repolyo na walang lasa? Pati yung pritong isda walang lasa. Ben, ano nangyari sa'yo? Anak, ano nangyari? Wala na ba tayong asin sa bahay? At ito, hindi ko na alam ang nangyari. Bakit parang kasalanan ko? Pati ba naman asin, kasalanan ko din? Uuwi na lang ako. Kaya ito, tumayo na ako. Kaya lang pagtayo ko, parang umikot ang paningin ko. At ito,
Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari.